Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Homosexuality. So, ang binhi ay si Jezebel at or legalistic ng spirit. Ibig sabihin, yung si Jezebel spirit ay may nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, ngunit namumuhay sa isang mapagkunwari na makamundong buhay, habang ang iba ay hindi naniniwala. So mga Jezebel spirit, mga believers at unbelievers to. Mostly mga babae to ang merong Jezebel spirit. Yung mga legalistic spirit, ibig sabihin yung mga believers lamang. Believers lang to. Lahat ng lalaki ay may ganitong masamang spirit dahil sa makasalanang kalikasan ng sangkatauhan. Ang mga taong ito ay namumuhay ng Kristiyano gamit ang kanilang sariling karunungan, pangunawa at lakas sa halip na umasa lamang sa supernatural na biyaya ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit. Ang ugat ay pagmamataas. Ibig sabihin, dominating at controlling ang pangkukulam. Lahat to, witchcraft to. Yung dominating and controlling. Ang sangay ay paghihimagsik at katigasan ng ulo. Ibig sabihin na magpasakop at sumunod sa kalooban ng Diyos, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pabor sila sa sariling kagustuhan at o iba pang mga kapangyarihan ay nagpapakitang tinatanggihan nila ang kalooban, otoridad at kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang prutas ay bakla, tomboy at or bisexual. So merong mga tanong, bakit may mga babae naging lesbian at or bisexual? Dahil karamihan sa mga lalaki ay hindi tapat, insensitive, kontrolado, dominating, mapagmataas na humahantong sa kanila sa hindi pagkakakunawaan, miscommunicate at kawalan ng empatiya. Malakas ang kanilang makasalanang kalikasan na sumasakal sa pag-ibig ng relasyon. Besides yung mga lalaking nagamit ng nila ang babae, yung playboy, obvious yun. Pero itong sabi ko sa inyo, the general, bakit na-hurt feeling sa mga babae kasi sa mga insensitive ang mga lalaki at controlling. Yung pride nila, sila ang bida, sila ang parating tama, kailangan masunod ka sa kanila kasi 'di ba sa atin turo tayo lalaki ang padre ng pamilya or sila ang parating tama, 'di ba? Pero hindi hindi sila parating tama kasi dapat
sundin nila ang kalooban ng Diyos. Tapos maging good example sila sa mga babae at sa lahat ng tao. Na yun, bakit may mga lalaki na na-attract sa mga lalaki? So, tungkol sa lalaki naman to. Dahil naranasan na nila at hindi pa naghihilom ang kanilang mga sugat ng pang-aabuso, pag-abandona, at hindi pag-ibig. Kaya nagiging emotional sila na humahantong sa kanila na maging bakla or bisexual. Humapit sila sa malakas na lalaki sa paniniwalang ito ay magpapagaling, magpapaginhawa sa kanilang mga sugat, ngunit hindi ito mangyayari dahil ito ay salungkat at paglikha at pagpapagaling ng Diyos. So, ang solution ay, ang binhi ay kailangan nilang Holy Spirit. Ang ugat ay pagpapakumbaba. Ang sangay, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang prutas, kasarian ng lalaki or babae. So, kung lalaki ka, you were born to be a lalaki, dapat lalaki ang kilos mo. Babae ka, you were born babae, kilos ka, be a babae. Walang in-between yan. Magsisi sa pamagitan ng pagbabalik loob kay Jesus Christ, pagkatapos ay sundin siya sa natitirang bahagi ng iyong buhay. So, bago kong sabihin sa inyo ang offer ng repentance and accepting Jesus Christ as Panginoon ang tagapagligtas ng buhay nyo, sabihin ko sa inyo tungkol ng bakla at tomboy at bisexual. Sa Pilipinas, noon pa na-accept na natin kung merong bakla o tomboy, okay lang. Basta ganun na, ganun talagang culture natin, accept natin ang mga ganito. Pero, hindi natin naisip, tama ba yan? And alam natin, hindi tama. Pero, na overcome tayo sa emotions natin. Feel ko, gusto ko maging tomboy, gusto ko maging bakla, okay lang ang maging bisexual. At hindi natin na tanong sa Diyos, kay Jesus Christ, tama ba to? Gusto mo ba maging bakla ba ako, tomboy? And kung hindi tama, anong dapat kong gawin? Paano ako magsisi sa kasalanan ko? Hindi yung sa society natin, sobrang nag-accept natin itong kasalanan. Even nakita nyo sa mga movies, di ba? Merong parating tomboy or bakla, mga teleserye ng mga TV shows, mga advertisements ng Pilipinas. Ganyan, na encourage nila ang mga taong okay lang bakla, okay lang maging tomboy. And hindi tama yan.
Kasi kung hindi ka magsisisi sa kasalanan mo and alisin mo ang kasalanan mo sa buhay at maging lalaki ka at babae ka kasi ganun ang nabigay ng Diyos sa iyo sa buhay mo. If hindi ka magsisi, pupunta ka sa impyerno. And yung eternity yun, forever yun. Forever torment yun. Akala mo yung hurt feelings mo dito, yung mga betrayal, yung mga taong nasaktan sa'yo, akala mo ganon sa impyerno okay lang yun, parang ay hindi masakit, masakit pero titiisin mo. Hindi, 1,000, 1 billion times ang sakit ma-feel mo sa impyerno. Daig pa dito at forever yun, walang non-stop yun, and wala kang Jesus Christ dun. Many people sa impyerno, they call out, Lord Jesus Christ, tulungan mo ako, ayoko na dito. Pero wala na, tapos na yung buhay nila Pero habang narinig mo tong mensahe, God is giving you a chance to turn away sa mga kasalanan mo. Most especially if bakla ka or tomboy ka or bisexual ka. Hindi tama yan. Mali yan sa Diyos, sa mata ng Diyos. Bastos yan kay Jesus Christ. Kung sabihin mo, mahal mo si Jesus Christ pero bakla ka or tomboy ka or bisexual ka, parang nadura ka sa mukha ni Jesus Christ and ayaw mo siya. Napako mo ulit siya sa krus. Isipin mo yon. Mahal na mahal ka ni Jesus Christ. Sobrang mahal ka niya. Namatay siya para sa iyo. Para bigyan ka ng bagong buhay. Para ma-experience mo yung unconditional love of God for you. Alam mo bakit nasaktan ka? Mga tao, bakit na-abandon ka ng mga tao? Kasi meron din silang masamang loob na hindi nila na-heal. So, na-hurt nila ikaw. Na yun, ikaw naman, napunta ka naman sa mga masamang barkada na wala silang takot sa Diyos. So, na maging bakla ka, you became tomboy, bisexual, and okay lang. Kala mo okay lang. Kasi sa lahat ng hurt na experience mo at yung na-accept ka, you felt loved and accepted kasi free ka, diba? Libre ka na, okay na. Pero hindi yan Kasi when mamatay ka, pupunta ka sa impyerno. Kala mo, ganun ka. Okay ako na yun. Enjoy ako na yun. Meron akong mga nakitang na-experience ng mga kaibigan, ganyan sila. Nasabi ko sa kanila, magsisi na yun, pero ayaw pa rin nila. Naaawa ako sa kanila, pero kailangan ko mag-move on. Hindi ko na kaibigan yun. Kasi, ganun sila masama Masamang barkada yun Ayaw nila si Jesus Christ
ayaw nila maging saved. So, wala na sila sa buhay ko. And I'm warning you, magsisi ka na. Alisin mo na yang maging bakla mo, tomboy, bisexual. Hindi sulit. Hindi maganda. Pangit sa mata ng Diyos. Alam mo ang solution? Magkumbaba ka muna, tapos tanungin mo, magdasal ka kay Jesus Christ, Lord, ayoko na maging bakla. Ayoko na maging tomboy or bisexual. Tulungan mo ko, mahalin mo ko. And alam mo, mahalin ka ni Jesus Christ, daig pa sa lahat ng mga taong na mahal ka. Kasi yung unconditional love of Jesus Christ, sobrang sarap sa pakiramdaman that parang ang parati kang masaya at gusto mo i-share sa ibang tao yung love of God. Hindi parang na yun, itong maging bakla, tomboy ka. Gusto mo i-keep yung love mo para sa sarili mo ng selfishness na. Kasi kulang eh. Every time maging hahanap ka ng pagmamahal sa ibang tao, parang kulang pa eh. So, hinahanap mo pa. Sige pa, ibang tao, kung bakla ka, hinahanap kang ng mga mas iba pang lalaki. Ng sana, hoping ka you will be loved more. Or tomboy ka, you're looking for a girl that will love you more, will respect you, give you yung fleshly desires mo, your pleasures. Hahalikan ka. Hug ka. They'll hug you, they'll comfort you. Pero deep inside your heart, alam mo, hindi tama, pero alam mo kulang yung pagmamahal nila para sa iyo. Kasi wala si Jesus Christ sa puso mo. Kailangan mo ang pagmamahal ni Jesus Christ. Kailangan mo tanggapin yun. Yun ang that will set you free from this bondage. Now, choice mo. Hindi pipilitin ni Jesus Christ magsisi ka. Or alisin mo yung kasalanan mo. Kailangan ikaw, you will make a choice. Tapos committed ka doon. Now, kung seryoso kang magsisi sa kasalanan mo, ayaw mo nang maging bakla, ayaw mo nang maging tomboy or bisexual, meron akong panalangin na sasabihin ko ano yung reason bakit accept mo si Jesus Christ as your Lord and Savior. At kung born again ka, Christian ka na, makinig ka sa mensahe to. Kasi baka merong sasabihin ng Holy Spirit sa iyo na you keep in your heart na natatako mo ang kasalanan mo sa puso mo na hindi mo pa nagsisi. Ganon at many Christians akala nila saved na sila pero hindi pa. Kasi yung lifestyle nila hindi pleasing to God. So, bago kong i-share to ng
message. I warn you, kung gusto mong alisin tong maging bakla, tomboy, bisexual, you will be opposed. Meaning, the devil, Satan, will go against you. You will lose friends. Lahat ng mga kaibigan mo na support ka maging bakla, tomboy, bisexual, alis yan sa'yo. Actually, una, magagalit sila sa'yo. Tataka sila, bakit ibang isip mo naman, grabe naman, kaibigan tayo. Pero sasabihin mo, hindi tama to eh. Mali to, pupunta tayo sa impyerno. Pero mamaya, mas lalong magagalit sila sa'yo. And isip nila, baliw ka. Pero hindi ka baliw. Remember that, hindi ka baliw. You're doing the right. Everything's God's will is for you to repent. Ganon, merong you'll be attacked sa isip mo, sa puso mo, sa mga devils ng kasi ayaw mo na yung kasalanan mo eh. You'll be attacked. Kakayanin mo ba yan? Yan ang warning ko sa'yo. Pero alam ko kakayanin mo kung talagang seryoso ka. Kasi magdadasal ka kay Jesus Christ para tulungan ka ma-overcome lahat to. And tutulungan ka ni Jesus Christ kasi mahal ka niya. Pero kailangan kapit ka sa Kanya. Gawin mo ang kalooban niya. At seryoso ka talaga. So, ito ang message kung gusto mong maging born again at magsisi sa kasalanan ng homosexuality. Ang panalangin ng mga makasalanan ay isang pasalitang pangako sa Diyos na pinili mong gawin para sa iyong buong buhay. 4 ang steps to. Number 1, buong kababaang loob na aminin sa Diyos na ikaw ay makasalanan, alam mong karapat-dapat kang itapon sa impyerno, kaya't nagsusumamo ka na mabigyan ka ng tagapagligtas. Etong tagapagligtas ay si Jesus Christ. Number 2, naniniwala ka na si Jesus Christ ay ang anak ng Diyos na namatay para sa iyong mga kasalanan bilang kabayaran para sa iyong kaligtasan mula sa impyerno. At binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay. Number 3, humihingi ka ng kapatawaran kay Jesus Christ para sa lahat ng iyong mga kasalanan at ang iyong pagnanais na pagsisihan ang lahat na ito. Number 4, sa huli ay hinihiling mo kay Jesus Christ na maging Panginoon ng iyong buhay at bigyan ka ng Holy Spirit upang turuan, gabayan, sawain at disiplinahin ka ng gawin ang kalooban ng kaniyang Ama upang magkaroon ka ng pagbabago sa buhay upang makatanggap ng kaligtasan pagkatapos mong mamatay. So kung ikaw ay taos-puso at handa na maging born again Christian, pagkatapos ay sabihin itong panalangin. So repeat after me. Okay? Jesus Christ, inaamin ko na ako ay makasalanan. Naniniwala ako na ikaw ang anak ng Diyos na nagkakatawang tao, namatay para sa aking
mga kasalanan at binuhay ka ng Diyos mula sa mga patay. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hinihiling ko sa iyo na pumasok sa aking puso at sa aking buhay upang maging aking Panginoon at tagapagligtas. Pinili kong pagsisihin ang lahat ng aking mga kasalanan. Handa akong sumunod at maglingkod sa iyo habang buhay. Puspusin mo po ako ng Holy Spirit upang malaman ko, maunawan at masunod ko ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay. Sa ngalan ni Jesus Christ, Amen. Ang pagsisi ay ang landas na patungo sa buhay na walang hanggan sa langit. Dapat kang patuloy na magpakita ng mga palatandaan ng spiritual na pagbabago sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at magtiis hanggang sa wakas, pagkatapos ay matatanggap mo ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi guaranteed hanggang sa iyong marinig na si Jesus Christ ay nagsasabi sa iyo kapag ikaw ay namatay, magaling aking mabuti at tapat ng lingkod. Ang pagsisi ay 4 steps. Number 1, ang pag-alam, pag-unawa at paniwala sa iyong kasalanan ay magdadala sa iyo sa impyerno kung hindi ka magsisisi. Number 2, magkaroon ng pagnanais na kamuhayan ang iyong kasalanan. Talagang dapat ayaw mo ang maging bakla, tomboy, or bisexual. Talagang wicked yan. Very evil. Dapat sa isip mo yan. Hindi, actually, sasabihin ko sa inyo, even kung hindi kayo bakla, tomboy, bisexual, pero na-support nyo ang mga taong ganyan, or na-accept nyo ng parang meron kang kaibigan or kamag-anak ng bakla, tapos hindi nyo na sabi masama yan. And then, na-support mo ang kasalanan nito. Kailangan kayo magsisi. Okay? Just because hindi ka bakla, tomboy, or bisexual, pero wala kang sabi, it's okay. Parang, wala akong, hindi akong I won't speak kasi baka ma-offend to. Kasalanan pa rin yun. Kasi, di ba sabi ni Jesus Christ, kung alam mo ang masama, kasalanan yun, sabihin mo. Sabihin mo ang katotohanan. Kung ayaw makinig, ayaw masunod yung tao, bahala siya. God will judge that person. Pero ikaw, nakita mo masama, kailangan mo sabihin ang katotohanan. Kung support mo yung kasalanan, then nagkasala ka. Ganun ang simple. At number 3, hanapin ang katuwiran ng Diyos kung paano madyag ang bawat kasalanan sa pamagitan ng pagbabasa at pag-unawa sa kanyang salita, which is the Bible, or makinig ka sa online, YouTube, or sa simbahan, ang kalooban ng Diyos, ang mensahe ng Diyos. Pagsasabuhay nito sa iyong pang-araw-araw na buhay at palagyang pakisama kay Jesus Christ
na nagpapahintulot sa Kanya na turuan at disiplinahin ka sa pamagitan ng iyong kayugnayan sa Kanya sa tulong ng Holy Spirit. At number 4, laging labanan at iwasan ang lahat ng makasalanang tukso. So, ito ang end of the message. Sana na bukas ang isip nyo at sana magsisi na kayo. Kasi bukas, hindi mo alam that buhay ka pa. Makatulog ka today, tapos bukas, hindi ka na nagising. So, magsisi ka na yon. God is giving you a chance. Kasi mahal ka niya. Sobra. So, this is the end of the message. May Jesus Christ bless you.